Samantala, mariing kinundena ng House Leader ang pagkalat ng mga maling balita at impormasyon kaugnay ng pagkakaaresto sa dating Pangulo dahil sa kalituhang dulot nito sa publiko. Ang kabuuan ng report ihahatid sa atin ni Kate Renya. Nakakahiya tayo sa buong mundo. Yan ang sinabi ni House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega sa malawakang pagkalat ng fake news kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mambabatas, umabot na sa puntong pati ang International Criminal Court ay naging biktima ng misinformation. Pinuna ni Ortega ang maling salaysay na binitawan ni dating Executive Secretary Salvador Mejaldea, kabilang na ang kwentong nawawala si Duterte at hindi pinapansin ng ICC ang kanyang pangangailangang medikal. Nanawagan siyang papanagutin ang mga responsable sa sadyang pagpapakalat ng disinformasyon upang bilugin ang opinyon ng publiko. Pinuna rin ni Ortega ang pagkalat ng mga peking code card na iniuugnay sa mga kilalang personalidad tulad ni US President Donald Trump maging ang fictional characters. Anya nagdudulot ito ng kalituhan at pagdududa sa legal na proseso. Hinimok ni Ortega ang publiko na maging maingat at tiyaking tama ang impormasyon bago ito ibahagi upang maprotektahan ang kredibilidad ng bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.